So ayan, dun sa may mga katulad nitong klase ng washing machine. So ito is automatic na washing machine. Yan, Samsung digital wash siya. So medyo high tech na siya. So ayan, kung bago ka palang palagin dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag like at mag subscribe dito. Ayan, yung naging problema naman nito, ayaw umikot yung pinakamotor niya. So kahit na inobserbahan na natin to ng ilang araw na, so ayaw talaga. Kahit pindutin natin dito, hintayin natin yung delay dyan, so wala pa rin nangyayari, hindi talaga siya umiikot. So dito naman sa panel na tinitingnan natin, so makikita nyo dito is lahat ng mga remote pindutan dito, so gumagana yan. So, wala tayong nakikitang abnormal. So nagpa-function siya. Ayaw lang mag-response mismo yung motor nito. Kaya nagkakaganon siya. So kung yan, katulad yan, in-start natin. So ito yung mga time delay niya. So hintayin natin yan na mag-count siya. Pag naubos yan, iikot yan dapat. So nangyayari, ilang araw na rin natin obserbahan ito. Ayaw talaga siyang gumana. So dito ipapakita ko lang naman sa inyo yung mga best idea. Pwede nyo pang magawa dyan. So yung mga problema kapag naging ganito yung sitwasyon dun sa mga automatic na washing machine kagaya nitong Samsung na washing machine na to. So dito lahat yan, ulitin ko, lahat ng mga button dito is gumagana. So nagta-time, gumagana yan lahat, na halos 100%. Ang problema lang nito, ayaw umikot yung kanyang motor. So pag ganun yung naging problema ng mga washing machine nyo, so basic lang yan kung paano siya gagawin. So turo ko sa inyo, wala kayong ibang gagalawin dito mismo sa panel na yan. Wala dyan yung problema dahil nakita nyo naman pumapunction siya. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan ba ninyo magagawa yan, ano ba yung naging problema nyan. So dito sa likod yan, nabuksan na siya. So makikita nyo yung pinaka control niyan, yung mga hose, mga solenoid nandiyan dyan. So nandito sa ilalim yung i-check natin yung nakakadikit mismo dito na sensor sa ilalim ng motor na yan. Yan, nakikita nyo yung motor na yon. So yung winding na yun, may nakadikit doon. So ito yung wire na connected doon, yung wire na yan. So ito yung bali yung sinutukoy ko na sensor na nakadikit doon. Yan yung tatanggalin natin at papalitan natin. So bali dito is bago natin to tinanggal, so bumili na tayo, umorder na tayo kaagad ng sensor. Ito yung tatanggalin nyo dyan sa ilalim na yan. So paano siya tatanggalin? Tatagilid nyo lang ng ganun, sabay mayroon naman siyang bukasan na talagang axis sa ilalim. So ito yun yung tatanggalin natin. So yan yung sensor na yan. So, papalitan nyo yung sensor na yan. Tanggalin nyo lang itong mga bracket na to, then itong cover na yan. So malalabas natin yan yung winding nya. So kasi itong motor na to is dual wash nga siya. So parang pabaliktad ata yung isang ikot nito eh. Pag sumasabay, pag umiikot ito, hindi sila nakasabay. So parang pasalubong. So ayan siya. Yung isang motor nandoon sa ibaba na yun. So ito naman yung isa. So tatanggalin lang natin yan. So pag niluwagan niya itong bolt na to, ito is counter clockwise. So babalik siya. Kaya kailangan pag nagtanggal ka nito, meron kang katulong kasi umiikot itong pinaka housing na to. So dun sa loob niyan pala, yan itong ano na to. So may 6 yan pa siya na bolt. Bali ang tawag dyan is internal stator. So ito yung winding na yun. So kailangan nyo yan tanggalin kasi ito is DC yan ang supply nito eh. So kino-convert siya nung IC na yan, ay ng sensor na to. Yan. So tatanggalin nyo yung dalawang screw nya. So ingatan nyo na hindi siya magalusan. So ayan yung dalawa nyang terminal lang naman tatanggalin nyo dyan. And then so palit nyo kaagad yung sensor nyo. So pwede rin na orderan nyo pag natanggal nyo, dun kayo mag order kung hindi kayo sigurado dito sa kagaya nitong sensor na to na pinakita natin sa inyo. So pwede nyo naman tanggalin na muna bago kayo mag order. So sa akin kasi marami naman to sa online, so hindi ko na kailangan na siya na tanggalin dahil
sinearch ko lang kung anong klase ng washing machine siya. So nakita ko na kaagad kung anong nakalagay sa kanya. So ganoon lang kadali yung mas mabilis na paraan para kabit na lang ng kabit yung gagawin nyo. So baklas kabit na lang. So saglit na lang yun. So ayan, tatanggalin lang natin itong mga lock. So yan yung mga lock ng terminal. So ito, nakaipit kasi siya dito. So yan, nakaklip pa siya. So talagang hindi siya matatanggal. So ito na siya. So ipalit natin tong bagong nabili natin na sensor. So yan, i-clip lang din natin yan dyan. Tatapat nyo lang. So kailangan mahigpit siya, hindi yung nakaangat. So make sure nyo na ayos yung pagkalapat niya. So ito na siya ngayon. So babalik na natin yung dalawang screw niya para matestingan natin na kagad. So dito kakabit ko na kagad yung pinaka sakit na tinanggal natin na wire. So dito hindi naman kayo magkakamali dahil may sariling lock naman yan. Hindi naman yung papasok kung baliktad yan. So pero mas maganda, tandaan nyo rin kung yung pagkatanggal nyo o i-video nyo lang. So picturean ganun para mas madali siya. So itong tatlo na to, so pit na pit yan dyan. May mga lock yan naman eh. Dito naman sa paghihigpit, so wag nyo siyang bibiglayin agad na higpit. Ang kailangan naka salubong siya. So mga ganyan, no? Lipat-lipat nyo lang sa kabila. Wag nyo agad siya. Kailangan kasi pantay na pantay yung pagkalapat natin ito. Hindi yung may nakaangat o mahigpit yung sa kabila. So hindi naman masyadong mahigpit. Tama lang na hindi na siya matatanggal ng ano pag umikot siya. Ayan o. So kailan danda lang kasi baka mamaya mabasag yung nilalagyan ng bolt nito. So yan. So ngayon, ito na, ikabit na natin yung pinaka ano niya, yung cover na nauna. So yan. So make sure nyo lang na pumasok yung, may mga washer yan eh. So make sure nyo na mahigpit yung pagkahigpit nyo nito. Baka lumipad kasi pag hindi siya ano eh. So yan. Kailangan talaga dalawa, mayroong siyang katulong ka dyan na ano, na maghahawak kasi umiikot siya eh. So ayan na siya. So higpit pa natin ng konti na lang. So yun. And then okay na siya. So balik natin yung bracket. Ito na. So pwede na natin ulit siyang testingan. So coverang lang natin ulit to. So yan na tayo. So ito na yung nabuhay na natin ulit yung panel. So titesting tayo. So ayan, nakita nyo. I-start ko na to. So i-start. So makikita nyo magbiblink yung nasa taas na yon. So maghihintay tayo ng count and time. So pati itong dalawang indicator dito. So hintayin lang natin ng ilang yan, segundo yan. So iikot yan siya maya maya. Pansinin nyo lang yung pinakaloob niya, yung motor niyan. So dahan-dahan yan siya. Unti-unti yan siyang iikot ng pabilis ng pabilis. So yan, hintayin natin nagka-count siya. Para makita nyo rin na talagang gumana to. Ayan o. So ngayon ang gagawin ko, iangat ko tong takip na to para makita nyo. So yun. Diba, umiikot siya. So yun yung nagiging ano niya. Ay, yun lang yung naging problema niya. So yung IC lang na yun, yung pinalitan natin. So solve na ulit yung problema. Gumagana siya. Ito inuulit ko ulit para makita nyo talaga na gumana siya. So yan, hintayin lang natin yan na umikot yan. So yun yung bagay na yun na nasa loob, makikita nyo na iikot yun. So hintayin lang natin ng ilang ano yan para talagang masigurado natin na okay siya ulit sa pangalawang testing natin. Kaya dun sa may mga ganitong klase ng washing machine, so kung iniisip nyo agad na ipa-repair yan, so mas maganda rin makapanood kayo ng mga video katulad nito. Para magkaroon agad kayo ng idea. Kasi yung mga ganito, so kung papa-repair mo pa to sa iba, so magagastusan ka talaga kasi medyo may kamahalan din yung pyesa nito. So dito sa atin pala, yung pyesa niya is nabili lang natin ng mahigit 1,000. Mahanap niya doon sa mga online shop, meron kayong makikita niyan. So ayan o, napansin nyo umikot na siya. So dandan siyang umikot na. So ayan o.
So yan, is pabilis siya ng pabilis hanggang sa maabot yun talagang speed niya. So yun, tuloy-tuloy lang. So dati o nakaraan, so wala talaga yan, kahit anong hintay mo dyan, hindi talaga mag-ikot yung motor nito. So kahit anong pang hintay mo na dyan, hindi talaga siya magtuloy. So yun yung mga gagawin nyo once na magkaroon kayo ng ganitong klase ng trouble sa mga washing machine nyo dyan na automatic. So yan lang yung simpleng diskarte na gagawin nyo. So para sa akin, basic lang yan, kayang-kayang gawin yan kahit na kayo na lang, dahil hindi naman kayo nag-repair doon, nagpalit lang kayo. So napakadaling gagawin yung mga ganong bagay. Kaya ngayon observe natin hanggang sa bumili siya. So ito na siya. Ang tuloy niya na ngayon. So yan oh, bumilis yung kanyang pag-ikot. So ganun lang yung ginawa natin. So wala naman tayo masyadong trouble dito. So yan, gumana na siya. So sigurado na talaga natin na 100% na gumagana ito. So ngayon i-cover ko na lang yung mga ano dun sa likod. So yan, sana meron kayo na kuha dito sa ginawa natin. So kung may mga katanungan kayo dyan, pwede naman kayong mag-comment. Sasagutin natin sa abot ng ating makakaya yan. So kung bago ka pa lang pala again dito sa channel natin, sana wag na wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye.